Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Hassle ba sa'yo ang magkakaibang RFID sa mga tollway tuwing dumaraan sa expressway? Worry no more! Dahil simula ngayong araw, iisang RFID na lang ang kailangan sa lahat ng tollways. Narito ang report. Iwas abala at mas maginhawa na ang biyahe sa expressways dahil iisang RFID na lang ang kailangan loadan. Yan ay matapos ilunsad ngayong araw ng Department of Transportation at toll operators ang Toll Collection System Interoperability Project o mas kilala bilang One RFID All Tollways. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa paglulunsad nito sa South Luzon Expressway Toll Operation Building sa Barangay Mapagong sa Calamba, Laguna. Sinaksihan ng Pangulo kung paano ginagawa ng mga service provider ng RFID na AutoSweep at EasyTrip ang proseso ng online registration para sa bagong sistema. Masaya ang Pangulo dahil natupad na ang planong ito matapos ang mahabang panahon ng konsultasyon at pagtutulungan ng DOTR at TRB. Makikinig tayo sa hinain ng ating mga kababayan. Kaya naman, pinag-aralan natin ang problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Layo ng bagong sistema ang pagkakaroon ng isang RFID sticker at account sa halip na magkakaroon ng magkaiba na RFID sticker at wallet para sa bawat expressway. Paglilinaw ng DOTR, voluntaryo ang pagpaparehistro sa Unified RFID System at hindi kailangan palitan ng kasalukuyang account. Kasi ma'am, hindi ko minsan makita kung alin yung para doon sa north at saka sa sa south. Kaya mahirap. Kaya dapat isa na lang. Isa lang naman sa Pilipinas yung yun na lang. Parehas din naman toll gate. Okay din, mas okay din sa akin, pabor sa akin yung ganon. Kung isa lang din ang ilo-load namin ng boss namin, okay lang din sa amin. Mas okay yun, the rest sa amin yun. Sa aming mga driver. Paano nga ba magparehistro sa One RFID All Tollways System? Magagawa yan in 3 easy steps. Una, pumili ng preferred RFID service provider at mag-register sa website ng napiling provider. Pangalawa, magpaalis ng hindi napiling RFID sticker sa mga authorized customer service centers. At huli, mag-load sa napiling RFID account. Mahigit 9 na sasakyan ang nagkarambola kagabi sa Nabas, Aklan. Nakuhanan pa ng rear view camera ng naunang motorista na binabaybay din ng nasabing kalsada ang nangyaring insidente. Mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Patuloy ang search and rescue operations ng iba't ibang MDRMO units mula sa iba't ibang bayan sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa Nabas, Aklan kagabi. Batay sa inisyal na ulat ng mga otoridad, nawala ng preno ang truck hanggang susumalpok ito sa isa pang sasakyan dahilan upang magsunod-sunod ang banggaan ng iba pang mga bihikulo at 2 motorsiklo. Sa rear video camera ni Catherine Imperial, kita ang nangyaring karambola ng mga sasakyan. Idineklara ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Nabas bilang isang mass casualty incident. Ibig sabihin, kailangang magtulong-tulong ng mga miyembro ng Nabas MDRMO, Malay MDRMO, Ibahay MDRMO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, at ilang voluntary responders at emergency units mula sa iba't ibang bayan para siguraduhing mailigtas ang mga biktima ng karambola. Patuloy rin ang investigasyon ng Nabas PNP upang alamin ang eksaktong sanhi ng karambola at bilang ng mga nasugatan sa aksidente. Era G. Briones para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, 19.2 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana natagpo ang palutang-lutang sa West Philippine Sea. Search and rescue sa mag-asawang nahulog matapos gumuho ang Bukidnon Davao Road, mas pinaigting. Upgraded version ng everyday carry kit na pwedeng maging go bag, alamin. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.